Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon naman, isi-share ko naman sa inyo ang bagong post ni SSS sa bagong guidelines at procedures para sa pag-comply ninyo ng Annual Confirmation of Pensioners or ito yung ACOP. So ngayon guys, isa-isahin natin ang mga paraan at mga dokumentong kailangan sa pag-comply ninyo dito sa ACOP program. Ngayon guys, pwede na kayong makapag-ACOP sa pamamagitan ng video conference. Pwede kayong makapag-request ng appointment para sa ACOP through video conferencing sa pamamagitan ng email. Ipadala ito sa alinman sa mga sumusunod. So dito, kung gusto nyong mag-comply through video conferencing, kailangan nyo lang mag-email sa SSS branch or service office. So kung kayo ay nakatira dito sa Pilipinas. So para naman sa mag-comply na nasa abroad, mga pensioner na nasa abroad, kailangan nyo lang mag-email sa corporate email ng SSS Foreign Representative Office. Or kaya mag-email kayo sa email na ito, ofw.relations@sss.gov.ph. Then pag once na nakapag-request na kayo ng video conferencing through email, so guys, step 2 ang gagawin ninyo. Ang interview ay isasagawa sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod. Dito makapag-video conferencing kayo through MS Teams, then Viber. Dito naman sa Viber, so selected SSS branch lamang ito. So hindi lahat ng SSS branch is pwede sa Viber. So kung wala kayong Viber, download nyo lang ito sa Play Store, mag-register lang kayo. Then ayan, may account na kayo sa Viber. Take note na kahit kayo ay comply through video conferencing, is kailangan nyo pa rin mag-submit or mag-email ng scan copies ng mga supporting documents ninyo. So lahat ng mga requirements ninyo, i-email nyo pa rin ito sa mismong SSS branch. Dito naman tayo sa pag-apply ng ACOP sa pamamagitan ng pagbisita sa bahay, ospital, or penitentiary. So dito, kailangan nyong mag-submit sa pamamagitan ng email o kaya representative ng letter request na permado ng pensioner o kaya ay kamag-anak o guardian nito na nagsasaad ng dahilan para sa visit request. Example, physical na kondisyon ng pensioner, hindi makapagsalita ang pensioner o wala sa maayos na pag-iisip ang pensioner. So dito guys, hindi pwedeng kayong mga pensioner is lahat tayo is pwedeng makapag-request ng pagbisita ni SSS sa ating bahay. Dahil ito ay nakadepende lamang sa mga SSS pensioner. So ang allowed lamang na pwedeng makapag-request ng pagbisita sa bahay ninyo is yung mga pensioner na may physical na kondisyon, hindi makapagsalita, o kaya wala sa maayos na pag-iisip, o kaya yung mga nasa hospital. Kailangan nyo lang mag-submit ng naka-soft copy na PDF or kaya JPG, isang kopya ng primary ID ninyo, at saka 2 secondary ID ng pensioner. At kailangan mag-sketch din kayo ng lugar kung saan gagawin ang pagbisita. So isubmit nyo itong requirements na ito sa email o kaya sa SSS branch. So dito, ito yung mga listahan ng mga primary at saka secondary IDs. Primary ID, ito yung mga nandito. Ito lang yung mga primary ID na tinatanggap ni SSS. Dito naman, secondary ID. So, basahin nyo na lang yan. So, mga secondary IDs guys, tulad ng PhilHealth, Teen ID, at Pag-ibig ID. Dito naman tayo sa ACOP sa pamamagitan ng personal appearance. Ito yung mag-comply kayo sa mismong SSS branch. So, dito, kailangan nyo lang dala ng accomplished ACOP form or pensioners reply form. So itong ACOP form na ito is downloadable ito online at pwede nyo itong ipaprint at para pagdating nyo sa SSS is hindi na kayo mag-fill out doon. Pero pwede naman ding sa mismong SSS branch na kayo manghingi ng
ACO form. So itong ACO form is applicable siya sa lahat ng klase ng pensioner dito sa retirement or death pensioner, total disability at saka sa mga dependent na may guardianship. Itong form na ito is applicable siya sa lahat ng pensioner. Next requirements naman is valid ID. Dito, kailangan nyo magdala ng isang primary ID o kaya dalawang secondary ID ng pensioner. Itong ID na ito is para sa mga retirement or death pensioner at total disability pensioner. Paano naman sa dependent children na may guardianship? So dito, kailangan nyo lang magdala ng isang primary o dalawang secondary ID ng guardian. At dahil dependent or minor pa yung pensioner, so magdala lamang kayo ng ID ng dependent or kaya school ID or kaya PSA birth certificate. Next requirements naman is medical document na sumusuporta sa disability benefit. So ito guys is applicable lamang to kay total disability pensioner. So kailangan nyo magdala ng medical documents. So dito nyo isasubmit yung requirements ninyo. So para sa mga pensioner na nakatira sa Pilipinas, isubmit nyo yung requirements sa Member Services Section sa SSS branch. Dito naman sa mga pensioner na nasa abroad, kailangan nyo isubmit ito sa SSS Foreign Representative Office. Para naman sa mga total disability pensioner, isubmit nyo naman yung requirements niyo sa Medical Evaluation Center. Dito naman sa mga mag-comply sa pamamagitan ng email, ito naman yung requirements na kailanganin ninyo. Ganun din, kailangan nyo ng ACO form. Next is ganun din, ID. Then para naman sa mga dependent children under guardianship, kailangan nyo ng ID ng dependent or school ID or PSA birth certificate ng dependent or ng minor. Ito dahil ito ay online, kailangan may requirements kayong ganito. Kaya pakita ko sa inyo yung sample ng ganito. So itong requirements na ito is applicable siya sa lahat ng pensioner. Dito naman sa medical document, ito lamang is applicable para sa mga total disability pensioner. Dito naman, dahil ito ay online, kailangan nyong i-email yung mga requirements ninyo sa mga email ng corporate email or SSS branch or service office. So, meron naman akong tutorial niyan guys kung paano kayo makapag-comply ng ACOP through email or through online. So, ito yung email ng OFW. Ito naman yung sample ni SSS kung kayo ay mag-comply ng ACOP ninyo through email or online. Narito ang halimbawa ng mga litratong maaaring ipadala ng pensioner sa pamamagitan ng kanilang representative, email or mail. So dito kailangan hawak nyo yung newspaper at dito guys dapat makikita yung date ng mismong newspaper. Kung kaya dapat ang pagka-picture ninyo is klarong-klaro yung details ng newspaper. So dito dapat nakikita yung date ng newspaper or sa news sa TV. Next naman is kung yung mag-comply is through representative, ito naman yung mga requirements na kailangan yung dalhin. Then dahil kayo ay representative, kailangan yung form. Ito ay dapat may original na perma ng pensioner. Kung hindi makapirma, kailangan may nakakabit itong fingerprint ng pensioner. At dapat ang pitsa ng dyaryo or news scroller o ticker ay dapat nasa loob ng 3 araw mula sa pag-submit ng ACOP compliance ng kinatawan o representative. Then, take note kung naka-confine sa isang institution ang pensioner, mag-submit ng certification mula sa institution gaya ng retirement home, penitentiary, nursing facility, hospital, correctional institute, rehabilitation center at iba pa. At ang mga requirements o dokumentong nabanggit ay dapat nyong isubmit sa mga Member Service Section MSS
para sa mga pensioner na nandito sa Pilipinas. At para naman sa pensioner na nasa abroad, isubmit ito sa SSS Foreign Representative Office. Ayan guys, yun lang yung bagong update ni SSS sa guidelines at procedure para sa pag-comply nyo ng annual confirmation of pensioners. So kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for